Marvelous Marvin Sonsona, isa sa mga inaasahan noon na posibleng papalit sa trono ng ating pambansang kamao bilang isang world champion. Kung bakit nga ba ito nahinto ng matagal sa boxing? Subong General Santos City. Sa edad na 7 taong gulang ay maaga itong namulat sa sports na boxing. Pero noong nasa high school itong si Marvin, noong una daw ay ang totoong pangarap nito sa buhay ay maging isang pulis. Ngunit dahil sa hirap ng kanilang buhay noon sa probinsya, ay napilitan itong mag-drop out sa eskwela upang magtrabaho bilang isang tiga-kolekta ng basura. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, ay naging dahilan ito upang pasukin na nito ng tuluyan ang mundo ng boxing. Sa kanyang amateur career, ay nagkaroon ito ng 150 fights. Kaya naman kung experience sa pag-uusapan, ay talaga namang masasabi nating kasang-asa na ito sa laban bago pa man sumabak sa pro boxing. Sa edad na 17 ay sumabak na ito bilang professional. Sa kanyang pro debut ay nakasagupa nito ang pinsang buo ni Nonito Donaire na si Richard Donaire, kung saan ay panalo niya ang laban via unanimous decision. Matapos ang kanyang unang laban bilang professional ay tila mas lalo pag lumakas itong si Sonsona, sapagkat sa sumunod na 10 laban niya ay lahat ito ay naipanalo niya sa pamamagitan ng knockout at technical knockout. Sonsona pushed him out. Morning with a good left hand. From a distance, then to the right. Jeda, oh. On left, right to the face. Jeda looks like he may go down. He's holding on to the knife. But through the tower. Taong 2009, nang makaharap nito ang former 2-time WBC World Champion na si Wandusit Chawa, isang Thailander, para sa bakanting WBO Oriental Flyweight title. Sa laban ay pinatulog niya ito sa second round sa pamamagitan ng isang solidong left uppercut. This is what he's going to have to do against Carita Lopez. Finish him! Fatality! Savage didn't even bother to count because he knew this was over. Very impressive win by Marvin Sonsona. Is he the future? We'll soon find out. 4 na buwan lamang ang nakalipas matapos ang impressive win nito kontra sa former world champion, ay nabigyan agad ito ng pagkakataon para sa isang major world title fight kontra sa nooy WBO Super Flyweight Champion na si Jose Lopez. Ang labang ito ay ang kauna-unahang beses na lumaban si Sonsona sa labas ng ating bansa na ginanap sa bansang Canada. Sa laban ay ginulat ni Sonsona ang mundo ng boxing nang pabagsakin niya ang champion sa 4th round sa pamamagitan ng isang left hook. In every other state in the USA, the weigh-ins are the day before. Here in Ontario, we have the weigh-in the same day of the fight. So these guys had to strip down to 150. Tapos na sana ang laban dito, mga brad, kung hindi lang nasalo ng lubid ang ulo ni Lopez noong bumagsak ito sa lona. These guys had to strip down to 115. Sa mga sumunod na round ay naging one-sided ng laban pabor kay Sonsona. Nakasurvive pa naman si Lopez at maswerteng natapos ang 12 rounds. Ngunit sa kasamaang palad ay naagaw na ng Damarbilus ang hawak nitong titulo. At sa edad na 19 ay naging world champion na si Sonsona. Tinanghal ito bilang bagong WBO Super Flyweight World Champion. All for the winner by unanimous decision, and new Matapos manalo ay tila naparami ng inom at kaya nitong si Sonsona sa kanyang victory party dahil 2 buwan lamang ang nakalipas matapos maging world champion. Ay nagkaproblema ito sa kanyang sumunod na laban. Hindi nito nakuha ang kanyang tamang timbang sa laban niya kontra kay Alejandro Hernandez. Kaya naman dahil dito ay napilitan siyang ibakante ang kakapanalo pa lang niyang titulo.
Kahit ganun ang nangyari, ay natuloy pa din ang sagupaan nila ni Hernandez, kung saan nauwi sa split decision draw ang laban. Working the body, working the head. Running some 114 to 114. Oh, this time has been declared a split draw. Well, guys, what do you think about that? You know what? It was a close fight. Makalipas ang 3 buwan, ay sinagupa naman ito ang nooy kapwa undefeated pa na si Wilfredo Vasquez Jr. Mula super flyweight ay tumalon ito ng 2 dibisyon patungong super bantamweight para sa bakanting WBO super bantamweight title. Sa labang ito ay nalasap ni Sonsona ang kanyang kauna-unahang pagkatalo via knockout sa round 4 matapos tamaan ng isang body shot. Look at this. Landing shots. Slide down the ropes is what he should be doing. Does that cut open up a little bit more as he comes back with the left hand? Looks like he might have a different company. I can't really tell. I think he's still all right. I think he got a pretty good mouse right there. But the key here for Vasquez is you got to mix it up. Go low. There you go. Go low. They go. Bottom on a good, powerful straight right. And he hurt him. It looked like a shot upstairs, and then he hurt him to the body. Counts up to 4, and 5, and 6, and 7. He may not make it. Did he hit him in the pathetic eye? fool. 9 and 10. This fight's all over. It's all over. Nadungisan ang undefeated record ni Sonsona. Pero kahit ganun ang nangyari, hindi ito pinanghinaan ng loob. Bagkos ay muli itong bumangon at pinatunayan sa lahat na mas magiging malakas pa siya kaysa sa dati. Sa kanyang sumunod na 4 na laban, mula taong 2011 hanggang 2014, ay naipanalo niya ito lahat. Isa dito ay via unanimous decision. At 3 naman ay tinapos niya via knockout. Kabilang dito ang isa sa pinaka hindi malilimutang knockout victory nito kontra sa Hapon na si Akifumi Shimoda kung saan winasak niya ito sa loob lamang ng 3 round sa pamamagitan ng kanyang signature left uppercut. Finish him. Fatality. Taong 2014, makalipas ang 4 na taon, ay nabigyan si Sonsona ng pagkakataon upang resbakan ang boksingerong nagpalasap ng unang talo sa kanya na si Wilfredo Vasquez Jr. Pinaglabanan nila ang bakanting NABF featherweight title belt. Sa laban ay nakabawi na ang former Pinoy champion. Unang round pa lang ay nakatikim na agad ng knockdown si Vasquez matapos tamaan ng isang solidong body shot. When they fought 4 years ago in February of 2010, Wilfredo Vasquez, more experienced, was able to beat Sonsona to the punch, control the action, and ultimately wrecked him with body shot. And right now, it is Vasquez Jr. who goes down on a body shot. Sonsona has wrecked him with body shots this time. So Sonsona remembered what Vasquez did to him with body shots. Mukhang nakatikim si Vasquez ng gulpi di gulat sa kamay ni Damar Bilus sapagkat ibang-iba na ang galawan nito kumpara noong una nilang paghaharap. Aggressive style pero maingat sa pagbibitaw ng mga kombinasyon. It starts it out that way in round number 1. Naging mainit ang palitan ng suntok ng dalawang fighter sa later rounds. And Sonsona lands a couple of good hard lefts. See his obvious talent when he does that, but his inability to May mga pagkakataong nakakatama si Vasquez ng ilang counter punch. Oh, good right hand by Vasquez. Ngunit hindi ito naging sapat upang makuha ang panalo sapagkat binabawian naman siya ni Sonsona ng mga sunod-sunod na kombinasyon. Knocked down in round 1 and then gave it away with a low blow in round 8. Lost to Jorge Arce, lost to Nonito Donaire, lost an upset to Yasutaka Ishi, up by 3 points after Harold saw him winning the night. Kaya naman sa bandang huli ay nanaig pa din sa mata ng mga hurado si Sonsona. Nakuha nito ang panalo via split decision. And now
buffer, leaving us momentarily in suspense as to whether there would be. Maraming boxing fans noon ang nagtatanong kung ano nga ba ang totoong nangyari sa tinaguriang The Next Manny Pacquiao na si Marvin The Marvelous Sonsona. Dahil sa kalagitnaan ng kasikatan at papaangat nitong karera sa boxing ay bigla na lang itong nawala noon na parang bula. Well, ayon sa interview sa kanya noong taong 2018 ni Sir Pau Salud ng Pauka Sport ay natanong ito kung ano nga ba ang nangyari sa kanya at bakit bigla na lang ito nawala sa mundo ng boxing. At ito ang naging sagot niya mga brad. Panoodin nyo. Ba't nawala ka tas bumalik ka na ngayon? Kasi nabisi ako sa anak ko, inalagaan ko yung anak ko at saka hindi naman ako minto. Ngayon bumalik ako para minto ako kasi yun lang, hindi ko lang masabi, problema lang namin sa kampo. Ganun lang, hindi ko lang sabihin baka may matamaang iba. Basta yun lang, problema lang sa kampo namin. Ganun lang. May 2018 pa nang huli nating nasilayan sa ibabaw ng ring. Itong si Marvin Sonsona kontra sa Indonesian fighter na si Arif Blader kung saan tinalo niya ito via unanimous